Hello guys, good evening sa inyo lahat. Coach Carly here. So mag-react tayo sa isa nating masterclass student sa ating program. At nasa middle na siya ng session natin. And bago matapos yung program is we're looking forward na mas manawaan niya na yung ating system and also yung fundamentals ng trading and how it execute on the market. So dito makikita natin paano na ba yung understanding nila sa trading and sa program. So let's see. Good day po, Coach. So ito po yung aking special task para sa pair ng Euro USD. No? So Anyway, so nagbigay ako sa kanila ng task for different currency situations, economic nila, and ano ba yung magiging plan to trade nila at ano yung reading nila based dun sa mga data and tools na pinoprovide natin. So this is a special task or assignment ko sa kanila para makita ko if they are truly understand yung system or yung program natin. try po natin ngayon na tingnan na maging trading plan ko sa pair na ito gamit yung ating COT, no? Yung Commitment of Traders Report. And yun, tingnan natin kung ano ating makikita. So sa ngayon, based sa ating Commitment of Traders Report ng June 24, ito yung pinaka-latest natin ngayon na nakuha data. Dito sa ating change is meron siyang positive na 12,862. So signaling po yan na ito ay may bullish, no? Nagdadagdag sila ng orders. So ang expectation natin dito is pataas ang Euro USD. And ganun din naman dito, kung titingnan din naman natin dito sa non-commercial, itong long and short positions is almost na yan, nagkakaroon na rin ng gain na rin naman dito based on percentage ang long, may 67% and may short is 33%. Okay, so yan yung initial natin na pwede nating i-expect. So kung titingnan naman natin yung data ng detailed data ng COT para sa Euro USD. So ito ang Euro USD, COT ng commercial, no? And currently, yan nga, makikita natin na yung change nito is nagkakaroon ng accumulation sa long. So nagkakaroon ng dagdag orders, no? So ito is mapupuna natin na ito ay pa-bullish din. And kung titingnan din natin yung ating percentage ng mga previous din mula rito sa March 18 is unti-unti na rin yan pataas ng pataas. Actually hanggang doon sa baba pa nga. Wala nang parang nag-neutral hanggang magbaliktad sila from bearish to bullish. No? So ito nagkakaroon na sila ng pag-angat unti-unti. No? So nagkakaroon na ng accumulation for long positions dito. So expectation natin dito ang trend na to is pataas. No? Pinaka-major trend. And currently dito sa baba hindi pa masyadong hinog yung pagkaka-bullish niya pero dito almost malapit na. And isa pang observation natin sa COT natin dito sa ordering natin dito sa long is almost nalagpasan na rin niya yung average data ng ating 13-week 13-week datas natin, no? So 202 lang ang average dito pero itong last options natin o last orders natin na 2,223, 791 is mas mataas na rin sa average. So indication din to na mataas yung order for long position o yung buying positions natin. And ganun din naman dito sa kabila sa short is unti-unti rin silang nagbabawas, no? And makikita naman natin yan sa change. So dito pa lang sa COT ay makikita natin na ito ay may na-expect natin magkakaroon tayo ng bullish talaga. So dire-diretso pa. Although kung i-analyze din natin ang data na to since baka mamaya possible din kasi na mataas na rin to. And observation lang natin yung ating mga change is medyo ayan from 12,000 bumaba pa. So mas maganda tingnan din natin yung mga susunod na data para dito, no? And yun, so dito na nagbabawas naman sila. So talagang meron silang bullish momentum. Okay. So kung titingnan natin yung ating
chart ngayon base dito sa binibigay na data. So, ito ang Euro USD. So, D1 time frame ito. D1 time frame. Okay. So, currently, ayan, currently ang ating chart ay pataas nga. No? So, tama naman yung and meron tayong nilatag na dito dati pa ng unang mga sessions na meron tayong mga ISN ID. So, institutional, tingin ko ito ang magiging target nila ng una. Itong date na to. So, ito ay almost ilang pip na lang din. Okay, kung dito sa gitna, nasa mga 300 pips, no? And dun naman sa kabila ay sa gitna ay nasa mga 600, almost 700 pips. Okay. So, based dun sa record natin, so magpapatuloy yan, no? And possible kuhanin yung target is ito, unang institutional supply na madadaanan niya. And ano ba yung magiging confirmation natin doon. So, sa ngayon kasi ay papasok na ang mga July data natin. So, marami ng mga data releases ng mga kanilang mga economic nila, no? Economic data. And si USD ay mayroong magre-retain sila ng interest rate sa July 30 yan. And si Euro din naman ay magkakaroon din ng retain na interest rate sa July 24. So in terms of interest rate, parehas silang magre-retain. So kung parehas silang possible na may strength. So ang isang titingnan natin yung mga datas niya. So check natin ang kanilang economic, no? So unahin na natin si USD, no? Si USD, yun nga sa interest rate is magre-retain sila sa July 30. Pero ang forecast din nila ayan. And yung kanilang GDP naman ay yung actual nila nitong mga nakaraan is negative 0.5 pero may forecast sila na 3.5, no? So malaki yung dagdag doon sa GDP. So possible na magkaroon ng dagdag strength si US din dito. Sa kanilang CPI naman, target talaga nila, ang US ay may target naman na stable price and maximum employment din, no? So target nila sa CPI ay 2%. So ngayon ang actual nila is nasa 2.4, no? And may forecast sila na sa year on year na data na 2.5. So positive din to kay since tumaas, pero yun nga medyo hindi maganda to sa mga tao, pero sa kanilang economic is goods to since tumaas sa kanilang CPI. And kung sa month on month, ganun din, mas mataas. And yung core PCE nila na isa sa inaabangan din nila is yun 2.7, and meron silang forecast na bababa sila. So from previous din kasi yan tumaas din. So nagkakaroon dito ng strength din talaga sa USD unti-unti, no? So kanilang core PCE is 2.6 sa susunod na release. So abangan natin yan. Pwede magdikta dun sa ibang economic data nila, no? And yung kanilang unemployment naman, so yung unemployment nila is nagre-retain sila sa 4.2%, no? And isa yun sa na hindi tumataas yung unemployment nila. So maganda yun sa kanila kasi nga balak ka din nila na magkaroon ng maximum employment. Kung mapapababa pa nila yung unemployment na yan is mas maganda. Pero yung lumalabas kasi na data ngayon sa unemployment, so although
Nung actual is 236 from 247 na previous. So, gumanda yun sa kanila dahil sa unemployment. So, nagkaroon ng ano. Pero yung forecast nila ngayon is 239, tataas. So, medyo hindi magiging maganda yun para dun sa control ng kanilang unemployment din. No? Kasi nga, dumadami yung claims ng mga walang trabaho. So, tingnan natin yung data na yan. Lalabas yan sa July 3. So, this week na rin yan. So, pwede na natin yung makita kung ano yung magiging result para ma-conclude natin kung ano magiging status ng US. And the rest naman yung trade balance, maganda rin naman yung naging ano nila from negative 31, although nasa deficit pa rin naman sila pero napapababa naman nila kanilang deficit yung trade balance sila from negative 138 to negative 61 na lang din. And meron lang silang forecast ngayon na mas ng negative 70. So medyo tumaas yung kanilang deficit na. Pero tingnan natin yan, lalabas yan sa July 3. Okay? And the rest naman ng mga retail sales yan. So kung 3.3 from 5.2, medyo bumaba yung retail sales nila pero may forecast sila na 3.6. So kung magiging mas mataas yung kanilang is possible may positive impact to sa US. So overall, kung titingnan natin yan at matutuloy yung mga datas na yan is magpapakita naman na may nagkakaroon ng strength na si USD. Okay, so i-check naman natin tong Europe, yung euro nila. Okay, so yun nga, retain yung sinasabi ko kanina sa growth rate. Tapos yung actual nila sa growth is 0.6, no? And ito is naging maganda to sa previous nila kasi from 0.2 is naging 0.6. Pero nitong susunod na forecast nila sa July 30 naman, lalabas yan, is na-expect nila na bababa yung kanilang GDP. Okay? So kung sakali may negative sa kanila yan. CPI naman is 1.9. So 2.2 yan, tapos nag 1.9 and bumaba yung data na yan. Pero siyempre hindi maganda yan sa kanila dahil nga bumaba yung kanilang CPI. Pero yung kasing target ng Europe is 2% din. So nasa range na rin sila ng target CPI nila. So ibig sabihin maganda pa rin yung ginagawa ni Euro. So ibig may strength pa rin si euro natin, no? Diyan sa pinapakita. Although yan nga may next forecast sila na 2%, nasa range na nila yan. So okay sa kanila yung ganyang results. And kung titingnan natin yung unemployment lang ang medyo pangit sa kanila dahil medyo mataas na rin yung percentage ng unemployment nila na nasa 6.2, no? So medyo mataas na talaga. So yung mga iba ay nasa mga 2 to 4% lang yung mga unemployment, sa kanila ay 6.2. Kung mataas ang kanilang unemployment. So possible isa sa magpapahina sa Europe naman ito. And so yun, the rest naman, kung titingnan natin ang ating economic heat map comparison, kung titingnan ko po, i-analyze natin yan. Si Europe in terms ng kanilang GDP at kung matutuloy ang kanilang mga forecast, Euro versus USD, is nakikita ko na mayroong strength si USD against sa Euro. So kung ganun man ang kanilang economic data releases ay mangyari ganun nga sa ating mga forecast. So si USD magkakaroon ng strength. So ang makikita natin diyan pagka nagkaroon ng strength sa chart is possible na bumaba. Yan. Bumaba ang Euro USD na currency pair. Okay? So paano mangyayari? Sa ngayon may strength pa si Europe, so meron siyang target dito. So isa pa, kung sakali man na hindi yung
isa pang pwedeng magpalakas sa USD nga pala ay yung pagpapatupad niya ng tariff. No? Bakit? Dahil nung April 9, nagkaroon ng tariff pause, nagbigay ng 90 days tariff pause yan. And may expire yan, dapat yan sa July 9. That's 90 days nila. So, waiting tayo ngayon. Almost malapit na rin yan. So, kung sakali man na magpo-pause pa ulit si Trump, is possible magkaroon ng weak tong si USD, and kung ganun man makarating na rito sa target ng mga institution yung kanilang orders. So possible pagka ganun ay may break niya itong isang institutional supply, and sumunod na siya dito sa kabila. Then ito na yung isang tatargetin nila. And waiting na tayo dyan sa mga susunod na data, kung ano man ang magiging release, ang mga upcoming sa mga geopolitical events natin. So yun. So ngayon, dahil nagdadagdag sila ng orders, si Euro USD, ang possible na puntahan niya is tong institutional supply. And since may mga retain interest rate sila at may iniintay tayong geopolitical events na possible na makapagbigay ng decision o ng status dito sa ating orders. So sa ngayon, ang aking magiging position ay currently wala pa naman, pero pwede tayong, ang isang tinitingnan ko yung orders is dito. Pag tinamaan yan, dito, orders niya. Is nagkaroon siya ng bagong institutional supply, no? So, pwedeng ito muna ang aking targetin. So, yan ay merong 1:5 ratio na rin. And kung sakali naman na ito ay umabot, so lagyan natin dito. Yan, since meron naman siyang meron pa siya rito. Tingnan natin ang ratio to 2.98 na. So medyo mababa yung ratio niya, pero gusto pa rin naman kung yun ang kukunin nating target, no? And kung sakali din, pwede rin naman tayo mag-entry pa ulit dito, no? Para dun sa susunod na event. So yan yung aking magiging position. Actually, pwede pa nga ito hanggang dun sa baba, kasi meron ditong institutional supply. Kung kukunin natin yan hanggang dito sa baba, yan, so magiging mas maganda ang ating risk reward natin. So mas mataas siya sakaling yan magiging order natin. And sa ngayon, ano tayo doon sa data, waiting tayo sa mga data. Pwede natin siyang tingnan o bantayan para madagdag doon sa ating pag-analysis kung tayo ba ay magre-retain. And ine-expect natin dito kung sakali man na ito ay malapit nang makarating sa institutional supply. Possible ang mga orders na makikita natin sa COT is either magbibigay na ba siya ng mas mababang orders, o bumababa na yung orders, lumiliit na yung mga orders ng long, kaya nagkakaroon na ng unti-unting distribution, no, dito sa ating short. So yun ang isang aabangan natin para lalong mas tumibay yung ating position doon sa ating trades, no? And yun, tingnan natin, i-update na lang natin to para makita natin ang possible scenario ng ating Euro USD. Yun lang po, Coach. Alright, thank you so much. So tignan natin tong yung trading niya dun sa chart, and based dito sa kanya sa potential numbers dito, no, magkakaroon ng potential strength dun sa mga upcoming data si USD. So pwede magkaroon siya ng potential pullback or retracement. So kung i-check natin yung current data ng Euro USD, which is this one. So dito siya nag-read, no, last time. Tama ba yung price natin? 17,716. 17. Alright, 1716. Dito pala sa taas.
Dito sa part na to siya nag-read, no? 1.6. Okay, dito sa part sa area na to siya nag-read. So, dito pa lang is expecting potential pullback. And so far, yung task na binigay ko sa kanya is na-answer niya naman ng maayos. And congratulations for that, Sir Juni. I'm proud of you na na-explain mo naman ng maayos yung process, yung mga tinitignan natin in terms of fundamentals and expectation. So, yung expectation kasi sobrang napakaganda na yan. Kasi alam natin yung potential na pwede mangyari in the market. And throughout our setup, so as of now, yung naturo ko pa lang sa kanila ay hulihin yung mga potential reversal, no? But in the middle of the current flow, no, yung trend natin ay meron pa rin naman tayong execution dyan on how to trade it, pero hindi ko pa natuturo sa kanya. So yung pinaka na priority ko lang na naituro sa kanya is yung identifying yung mga potential targets ng institutional orders and kailan sila technically or potentially magte-take profit or mag-change ng momentum or mag-shift sila ng positioning. So far for this assignment, o special task para dun sa ating mga elite traders and master traders participant ay nakaka-proud na makita sila that they fully equipped on their trading setup and maayos nilang na-explain yung mga dapat nating mas maunawan maintindihan sa trade setup natin. So, congratulations Sir Juni, and nakaka-proud na makita yung way or approach mo on the market and patiently waiting, no? Grabe yung patient, and we can grab more opportunity in the market, no, once we dig deeper dun sa masterclass sessions natin. So, marami pa tayong pag-usapan. So, nasa middle pa lang tayo ng masterclass session natin, and I hope ma-absorb nyo ng mas madali yung mga topic na pag-usapan natin. Yun lang guys, and thank you so much.